Hello, good morning. Ito po muli ang inyong kasama, ang inyong kaibigan at ang inyong kapatid, Sister Luz po. Good morning to everyone. Hi. Kamusta po ngayong araw na ito? Muli po tayo magkakasama-sama ng ilang sandali upang tayo po ay magkaroon po at tayo po ay makapakinig ng mga salita ng Panginoon na makapagbibigay po sa atin ng kasiglahan at pag-asa. Encouragement po para sa ating lahat. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa langit, marami pong salamat sa umaga na ito. Maraming salamat sa araw na ito. Muli na ipinagkaloob mo sa amin. Patuloy kami, Panginoon, sa iyo po ay magpupuri, magpapasalamat, at ikaw ay itataas namin sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na sa pagkakataong ito, muli kami po ay makapakinig ng iyong mga salita at mga encouraging words and words of hope, lalo na po sa mga nangangailangan. Panginoon, manguna ka sa umaga na ito. Ikaw po ang mangusa, Panginoon, at buksan mo po ang aming mga pandinig, ang aming pangunawa, ang aming puso, upang aming pong maunawaan, ma-absorb po namin ang bawat salita na ihayag mo ngayong umaga. Gamitin po ang iyong lingkod, Panginoon. Ako po ay iyong itago sa iyong likuran. Tanging ikaw lamang, ang tinig mo lamang at ang kapangyarihan mo lamang ang maranasan ng lahat po na makikinig sa araw na ito. Kung ano man po nakikita mo sa aming puso, Panginoon, ito po ay pakalinisin mo at kayo mong handa na humarap po at maranasan ang iyong presensya. Langin ko po sa kasabayan ko ngayong umaga na makikinig. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo sila, Panginoon, ng maliwanag, Panginoon, na pagkaunawa upang kanila po maisabuhay at magamit nila ito sa kanilang araw-araw na pamumuhay, lalo na po ngayon sa panahon na kawalan ng pag-asa. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang aming hope, ang aming strength, ang aming kapayapaan. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Maraming salamat po. Ito pong aming samot na langin. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoong Diyos na kapagligtas. Amen and Amen. Ngayon pong umaga, may pamagat po ang ating pag-uusapan na effective, fervent prayer. Po, ulitin po natin na po, effective, fervent prayer. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Epektibo daw no? Effective po. At tayo po ay magbubuklat ng ating mga Biblia sa James 5 verse 16. Po. Ulitin ko po, James 5 verse 16. O sa Tagalog po, ito po ay nasa Santiago na po. Si James po ay Santiago. Santiago chapter 5 verse 16. So babasahin ko po muna sa Tagalog po, Tagalog version po. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Amen. So sa English version naman po, ang nakasulat po doon ay the effective, fervent prayer of a righteous man avails much. James 5 verse 16. Pamagat pa lang po ay positibo na kaagad na po. Nawa ang talata na ito ng Santiago o James 5:16 ay siya po, nawa Panginoon, kayo pong mabigay sa amin ng kaunawaan. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, ito po ang ibig po sabihin ng effective ay mabisa po. Fervent, mataimtim po. Fervent prayer po, mataimtim na panalangin. Naranasan na po ba natin tayo makapanalangin na sobra-sobra talaga, mataimtim? I'm sure naranasan na po natin ito lahat. Meron pong pagkakataon sa buhay natin na talagang tayo po ay halos magpatira pa sa paanan ng Panginoon upang tayo po ay makipag-usap sa Kanya, ating
buksan ang ating kalooban sa ating Panginoon. At tayo ay tunay na naghahanap, na uuhaw, po, nagugutom spiritually. At wala tayong ibang mapupuntahan, wala tayong ibang malalapitan kung hindi sa ating Panginoon lamang. Kaya po, ang itinuturo po na mensahe na to ay paano tayo makakapanalangin po ng mabisa at taimtim. So, ibig pala sabihin po ba nito ay may mga prayers na kabaliktaran, hindi effective at hindi taimtim. Tapos kabaliktaran din po ang sinasabi na makapangyarihan daw at mabisa. So kung hindi mabisa at hindi taimtim panalangin, ito raw pala ay walang kapangyarihan at mahina. So ngayon pong umaga, matututunan po natin kung ano po ang ibig ipahayag sa atin ng Panginoon patungkol po sa ating prayer life. Amen po. Alam niyo po tayo mga mananampalataya. God promises all believers that we will live righteously and pray fervently. Po, that our prayers would be effective and produce significant results. Po, expected na po natin tayo mga believers, tayo po mga nananampalataya sa ating Panginoon, na ang ating panalangin ay tayo daw po ay nabubuhay sa pamamagitan ng prayerful life na po, na taimtim daw po tayong manalangin po, at ito daw ay nagiging mabisa po, effective at mabisa daw po ang ating panalangin, at tayo ay nag-expect ng bunga o kasagutan ng ating Panginoon sa ating prayers na po. Pero ito po ba ay biblical? Ito po ba ay nilalaman ng Bible? Totoo po ba na kapag tayo ay nakapanalangin ng taimtim, ito ba talaga ay mabisa? Malalaman po natin as we go on. Yung mga pangako po ng Panginoon sa Bible, marami po ito. Kabuuan po ng Biblia ay puro po ito pangako ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, sa ikabubuti natin, upang mawala ang ating pag-agam-agam, alinlangan, upang mawala ang ating takot, ang ating pangamba. Po, marami pong sinasabi o tinuturo ang Bible po kung tayo po magbabasa. Lahat po iyon makikita natin na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. No matter what is happening around us, God's love is unconditionally. Po, unconditional pong pag-ibig ng Diyos sa atin, na wala tayo may kakatwiran na ang Diyos ay nagpapabaya. Hindi po. Kaya po mahalaga talaga na huwag tayong bumase o huwag tayong magbase doon sa ating nararamdaman o sa ating naiisip lang o sa ating obserbasyon lang sa kapaligiran. Nasa panahon po tayo ng krisis ngayon. Hindi po natin dapat isipin na ang Diyos ay natutulog. O hindi natin dapat sambitin man lamang ang mga salitang, bakit mo kami pinabayaan, Lord? Paano na kami? Ang mga salita po na ito ay mga salitang nakaka-discourage po. Mga salitang nakaka-discourage, nakaka-disappoint, nakaka-frustrate po. Ito po ay mga salita na wala kang maaasahan pag-asa. Kaya po napakahalaga nang may ganito tayong gawain, dahil almost alam na po natin sa buong maghapon at sa gabi. Kahit anong channel ang yung buksan sa TV News, iisa lang po ating makikita. Ito po lahat ay patungkol sa mga nangyayari sa ating paligid, sa ating gobyerno. Lahat negative eh. Tignan niyo po. Binibilang nila ang mga numbers of death, ang mga positibo ng COVID. At ngayon po yung mga what do you call this, mga pagnanakaw daw ng mga sa PhilHealth, yung mga news po na meron pa rin, may sumasabay pa rin yung mga na-aksidente, nasusunugan, nalulunod, kung ano-ano po. Ay, naku, talaga kung tayo po ay talagang tututok lamang doon,
siguro po talagang panghihina tayo ng loob. It's not bad to be aware what is happening around us, but it is more important that we should focus more, sa pagbabasa ng Word of God, which is the Bible. Di po ba? Di ba nakakapagod yung araw-araw na lang? Ang mga balita, pagkatapos kapag kami mga balita, gano'n mga negative news, ano pong mararamdaman natin? Di po ba takot, galit? Pero wala naman tayo magawa. At patuloy na puro negatibo pa rin ang ating nararanasan, na mga walang trabaho, wala ring ayuda. Kaya po mga tao, ano po ang tendency? Ang mga tao ay magreklamo, magalit. Po. Pero ang pangako ng Panginoon kapag daw tayo mananalangin ng mataimtim, po, ito raw po ay talagang magkakaroon po ng kapangyarihan, maging powerful po ito kapag taimtim. At ang Panginoon po ay tutugon sa ating mataimtim na panalangin o pagdarasal po. Yung mga pangako ng Diyos, katulad ng ganito, po, paano natin to tinatanggap? Paano natin to hinaharap? How do we treat promise like this? No? God's promises are all true. Nakaka-bless po kung kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, kahit ang problemang meron at kabigatan, hindi po pwedeng hindi tayo gagaang. I tell you, mula po sa aking karanasan at sa maraming karanasan pa ng ibang mga mananampalataya. Po, minsan, kapag tayo ay nagpayo na, friend, mag-pray ka ng taimtim sa Panginoon, nakikinig siya. Kung minsan may uma-argue, nakikipag-argue, sasabi, bakit? Nagpipray naman ako ah. Naku, kung alam mo lang, nagdadasal talaga ako. Ay nako, hindi ako mapali sa pagdadasal. Pero bakit ganun? Wala naman nangyayari. Kasi may mga ganun po tayong katwiran na nananalangin naman ako pero wala naman nangyayari. Totoo po bang wala nangyayari sa panalangin natin sa Panginoon? Totoo po bang walang resulta? Totoo po bang wala lang, as in walay? Or ang nagiging problema po tayo mismo. Opo. Alam niyo po, ang problema po is, our problem is that we do not hold ourselves accountable to the scripture. Hindi natin pinanghahawakan ang pangako ng Diyos na nakasulat sa Biblia o sa mga naririnig natin sa mga preaching, sa mga tagapagturo, mga pastors, sa mga leaders. Hindi tayo nakikinig or nakikinig man tayo pero hindi natin ina-absorb, or the problem is we do not apply it in our personal lives. Kailangan kasi pagka kinuha natin yung narinig natin, i-apply natin sa buhay natin. Paano? Manalangin po tayo. Yung po paglapit sa Panginoon na tayo ay buong pagpapakumbaba, na wala tayong kayang gawin, kundi ang Panginoon lang ang siyang kikilos, no? At magsasalba sa atin. Alam niyo yun, lalapit tayo sa Panginoon in prayers na talagang, Lord, wala na po akong magagawa. Lord, hindi ko po alam ang gagawin ko. May pag-amin po tayo that we are nothing without God. Po, tayo ay humihingi tayo humihiling ng alin? Ng may kasamang pagpapakumbaba, pagsunod at pananampalataya. Kasi ganun po yun eh. Kapag halimbawa, tayo mga tao may lumapit sa atin, kumatok, pinagbuksan mo ng pinto, pagkatapos, masabihin mo, ano po yun? Isasagot sa'yo. Baka may bigas kayo, pengin bigas. Wala kami bigas eh. Bigyan mo kami ng bigas sa araw-araw. Bigyan mo kami ng bigas. Tapos yung mukha ng humihingi sa'yo, ay nakita mo yung para lang, wala lang, parang obligasyon ba? Ganun. Kaya alam nyo, ganun din yun eh. Pag tayo kikipag-usap sa Panginoon, Lord, pengin bigas ha. Lord, wala kaming pera. Sa bagay po, alam niyo po, bago pa rin ibuka ang ating mga bibig, ayon po sa Bible,
before we open our mouth or our words, alam na ni Lord yung sasabihin natin. Kayo, ngayon, kung may mamimiloso po, sabi, alam naman pala niya, ba't kailan magsalita pa tayo? Alam naman pala niya eh. Wow naman. So parang ano pa tayo, parang choosy pa tayo, no? Alam niyo po, kung tayo ay mga magulang, o tayo ay mga elders, o meron tayong mga nakababata kapatid, o nakababata kamag-anak, o kaibigan, kakilala na po, hindi po ba kapag nakaramdam tayo na may pangangailangan siya, maramdaman naman natin na may kailangan siya. Pero syempre, hindi tayo basta-basta gagalaw. Hinihintay natin na magsalita siya. Kaya nga, bago pa lang lumapit, nakahanda na yung ating itutulong o iaabot. Kung may abot na tayo, o kaya kung wala mo tayong material na iaabot, pwede po yung words of encouragement. Prayer. Yung pong pagbibigay ng oras para makinig sa kanyang problema. Malaking bagay po yung nakakapag-unload po siya sa pamagitan natin. At yung narinig naman natin dapat sa atin lang. At ating ipag-pray. Tulungan po natin siya sa pamagitan ng panalangin. At humailing din tayo na tayo ay magkaroon ng biyaya upang ma-share natin sa kanya. Alam niyo pa ganun po yun eh. May proseso po. Hindi basta, Lord, pwede po, basta po merong pananampalataya. Magiging mabisa pong ating prayers kung tayo po merong pananampalataya. Wala pong mahirap gawin ang Diyos para sa atin. Wala pong imposible sa Diyos kung tayo ay maniniwala o mananampalataya. Yun nga po kadalasan naging problema po, marami po yung alam lang ang salita ng Diyos sa Biblia kung nagbabasa pero hindi naman po isinasabuhay. Mas lalo na pong malala kung hindi natin alam ang mga pangako ng Diyos. Ibig lang pong sabihin ito, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, ay hindi natin alam kung ano mga sinasabi ng Diyos sa atin, kung paano natin malagpasan ang problema, paano tayo makakaiwas sa mga temptations, paano tayo maiahon sa ating mga kasalanan, at paano tayo makakaroon ng pag-asa sa gitna ng ganitong pandemya. So, alam niyo po, sinasabi po na kasulatan o ng Biblia na marami daw po nagagawa ang panalangin. Maganda po yan, no? God's word says that prayer can accomplish many things or accomplish much. Talagang totoo po ito. Magugulat ka nilang. Why? Because God is full of surprises. Ang gusto naman po ng Panginoon sa atin, sumusunod tayo sa Kanya. Diba? Kapag tayo ay may mga anak at kita sumusunod, masipag, sumusunod, nakikinig, hindi ba natutuwa tayo mga magulang? Diba? Binibigyan sila ng premyo kasi good ka ngayon, very good ka ngayon, good job. Ito bibigay ko sa'yo. Ganun din po, mas higit pa po pag sa Panginoon. Kaya nga po, kapag daw ang ating prayer life ay mabisa, effective, at fervent po ating panalangin sa Panginoon, yung po dinadama talaga natin ng ating mga panalangin ay naririnig ng Panginoon at kaya tutugunin. Dapat po may ganun tayong faith. Ang sabi po ng Bible, God will answer our prayers. And God will accomplish much. But, kapag po hindi daw po ganun ang ating pananalangin, parang wala lang. Okay? Yung iba sign of the cross lang, o kaya, Lord, ano ba to? May kasamang pagmamaktol o bulong-bulong. Hindi po yun nagiging maganda po sa ating Panginoon. Alam niyo po yung word na submission. When we submit, we should humble ourselves. Nagsasubmit tayo kahit nga po sa ating mga boss, sa ating mga nakakatanda o may mga authority po over us, no? Diba? Dapat nagpapakita tayo ng humility, nagpapakumbaba. At ibig po sabihin nun, tayo ay nagsasubmit. Makikinig din tayo kung ano yung instruction yung ibibigay sa atin. Ganun din po sa ating Panginoon kasi ikaw lang at ang Diyos o ako lang at ang Panginoong Diyos ang mag-uusap. Marami po siyang ibibigay sa ating isip, sa ating puso. Kung paano, is only between you and God. Nakausapin tayo ng Panginoon at bibigyan tayo ng kapayapaan sa puso.
Kung ikaw ay lumapit sa Panginoon, nakabigat-bigat ng iyong kalooban, mga problema hindi mo lang magagawin mo. You are an empty vessel na lumapit sa Panginoon. Alam niyo po, kapag umugma ang ating puso sa ating paglapit na intim na panalangin po, alam niyo po, matatapos ang prayer natin na tayo ay nakangiti, umiiyak at magaang na magaang. Huwag nating ipunin dito. Ay, mahirap po iyon. Physical po yung katawan natin. Paano kung bumigay? Wala din po si age yun. Apo, alam naman natin na ang sakit kapag tumama yan. Wala sa edad. Alagaan din po natin ating physical na katawan. Po, dapat po tayo ay malakas physically, mentally, emotionally, and above all, spiritually. Po, kasi ito po yung magdadala sa atin. From spiritual, kukuha tayo ng strength sa Panginoon. Po. Kasi dito naman sa mundong ibabaw, ano bang strength ang makukuha natin? Vitamins, vitamin C, vitamin D. Po, nakakatulong po yun. Pero, hindi niya kaya ibigay encouragement na kailangan natin. It is only through the Word of God and to the presence of the Holy Spirit, yung pinagbibigay sa iba yung kalakasan na hindi po maintindihan ng ibang tao. Na po talagang amazing po, very amazing po talaga ang kapangyarihan ng Panginoon at ng kanyang mga pangako po. Ang sabi po dito, kung wala daw po nagagawang bagay o resulta ang ating buhay panalangin o ang ating prayer life, ano po ba ating dapat gawin? O, if our prayer life is not accomplishing much, what should we do? Ayan po. No? Kasi pwede itanong natin, paano ba gagawin ko? Paano ba yung mga sinasabi mo? Sister Lucas, paano ba yan? O, kasi po, kung sasabihin natin na, I pray, but I see no results. No? O so, siyempre, kapag walang resulta, ang panalangin ko, parang wala lang, iisipin ko talaga na mga pangako ng Diyos ay hindi rin totoo. So, ginawa mo ng 1 plus 1 is 2, no? Parang gano'n, very, very, very literalan po. Yun nga po yung sinabi natin kanina na mayroong proseso po. At yung proseso na hindi mahirap po. Hindi mo nga maiisip eh. Isa lang naman po talaga ang ang kailangan. Yung po lumapit tayo ng taimtim. Ito po. Hindi natin pwede ma-express kung nararamdaman taong lumalapit sa Panginoon taimtim sa panalangin. Ito po. Kaya, huwag nating gawing excuse na, naku hindi ako magpipray, hindi naman siya sumasagot, wala naman nangyayari. Ako, alam naman po natin na ang kasagutan ng Panginoon sa ating mga panalangin ay hindi palaging yes. Yes lang kapag makakabuti sa atin. Sure na sure yun, yes. Para sa iyo, para kasi sa ikabubuti mo yan. Hindi po ba minsan, no? Tapos nadidismaya tayo, nadidisappoint tayo. No po. Kung minsan naman ay, ang sagot niya ay medyo, it takes time. Kumbaga, lutuin pa sa panalangin. Katsagaan po. Alam nyo, ang Diyos ay sumasagot sa panalangin natin. Po. Yes, no, and wait. Po. Pero sumasagot po siya. Lagi natin tatandaan ng kasagutan ng Panginoon sa ating mga panalangin ay palagi sa ikabubuti natin. Hindi ka pwedeng humiling ng isang bagay na iniisip mo na, makakabuti sa akin to, sa pamilya ko, para sa amin. Maari, biglang tingin, oo. Pero hanggang saan ba naaabot ng isip ng tao ang kanyang kinabukasan? Limited lang, di ba? Kaya nga po marami mga nagkakamali. Example po yung mga nag-abroad. Hindi naman po lahat. Pero marami tayong nababalitaan po. Nagpunta ng abroad. Kung kailan malapit na matapos ang kontrata, pauwi na at saka doon naman sila ay nawala sa mundo. Na po, nakakalungkot pag isipin. Tapos naghinipis ang magulang. Na po, ang mga anak na naiwanan. Hindi po natin sila sinisisi o we do not condemn them or judge them. Hindi po ganun po. Pero naging illustration lang po ito kapag po nagmadali po tayo sa ating Panginoon. Yung hindi na nga nag-isip, nagplano lang, tapos hindi nag-isip. Alam niyo po, ang taong may magandang pangarap sa buhay, sa pamilya, makatulong,
Nagpaplano po yan ng iba't ibang bagay sa isip niya para siya makakatulong po. Pero, sinasama po ito ng panalangin. Po, panalangin, panalangin, panalangin. At kapag po nangyari, yung pong kahilingan niya, po, dahil niluto nga po sa panalangin, po, kung kalooban ng Panginoon yun, successful po talaga. Po, wala po magiging problema. Pero, kung meron po nangyari hindi maganda, medyo may tatanong natin na, ba't ganun? Po, hindi lang po nagsisimula at natatapos sa panalangin. Dapat nga po tayo ay may pagsunod. Paano kung tayo ay, dahil meron po tayong free will, na po? May free will po tayo eh. Kahit na nakakaaramdam na tayo ng parang may struggle parang hindi yata ako matutuloy, pero pinilit mapaaba na po. Meron pong pagdurusan darating sa buhay natin or mga pagpalo ika nga, no? Meron din po darating, pero may isip natin na okay lang, basta nandito na ako, nakaalis na ako. Pero nagdudusa tayo. Hindi kalooban ng Panginoon nagdudusa tayo. Ang sabi po sa Jeremiah 29:11, for my plan for you is to prosper you and not to harm you. Po, plans to give you hope and future, declares the Lord. And that is Jeremiah chapter 29 verse 11. Alam niyo po, that is my covenant verse. Ako po nag-abroad po ako. Pinilit ko po mag-abroad. Kaya po, sa pagpipilit na ito, napakarami ko pong dinanas na paghihirap sa ibang bansa. Financially, opo, naging maluwag po kami na nakapagpadala, nakapagpatapos sa pag-aaral ng mga anak ko, marami pong nangyari magaganda po. Material things po lahat. Pero yung pong homesickness na naranasan ko, sa tagal ko po sa abroad po, at yung iba pa pong mga naganap sa buhay ko na kasama po yung sa testimony ko po. Siguro po one time testimony ko naman po ang aking isi-share sa inyo po. Overall, na po, 80% of my life was spent po abroad na hindi ko kasama yung mga anak ko. Iniwan ko po, baby pa eh. Mas pagbalik ko, malaki na sila. Hindi na po ganun dahil meron akong na-miss kasi minsan lang lalaki ang mga yan eh. Po. Kaya kahit na dumating na ako sa Pilipinas na malaki na sila, ang trato ko pa rin sila mga baby. Po. Siyempre, hindi naman po dapat yung ganun. Kasi nga po, sila po ay, siyempre po, iba na po yung mga takbo na kanilang isipan, iba na po yung mga sistema na kanilang panalita, pagkilos, kasi nga po, malaki na sila. So, alam mo, that is the thing that I missed talaga po. So, bukod pa dyan, meron pa po mga iba. So, hindi ko po naman po sinasabi na huwag kayo mag-abroad, o lagi magiging masama, hindi naman po ganun. Depende po ito sa inyong pananalangin, depende po sa inyong plano, depende po ito kung paano ng Diyos ibibigay o sasagutin inyong panalangin. Ang point po is, manalangin tayo ng mataimtim. O, tapos manalangin po tayo ng taimtim at makiramdam din po tayo sa kilos ng Panginoon sa buhay natin. Mararamdaman po natin yun. Kasi po yung nangyari po sa akin, talagang inopost ko po. Yun po, hindi po maganda yun. Yun po yung doon, hindi pa po ako Christian. Noong pong panahon, ako pa po ang nasusunod sa buhay ko. Yung pong arya lang ng arya, alam niyo ba yun? Parang hindi nakakasama ang Panginoon. Nagpipray nga po ako dati, pero yung pong prayer ko, hindi po ganun kataimtim na po. Talaga, ang prayer ko po talaga gusto ko lang sabihin. Parang, kumbaga, pinapaalam ko lang sa'yo, Lord, pero hindi ako nagpapaalam. Magkaiba po yun, di po ba? Yung pinapaalam sa iba po yung pinapaalam sa nagpapaalam o humihingi ng permiso, di po ba? Kaya po, tinuturo po sa atin ngayon ang James chapter 5 verse 16 na dapat daw po tayo manalangin ng taimtim, talaga pong mataimtim po ating panalangin, na tayo ay naghihintay, na tayo ay kausapin ng Diyos. Ano bang isasagad mo, Panginoon? Bigyan mo nga Panginoon ako ng mga salita mo mula sa Biblia na nagpapatuloy na hindi ako magkakamali sa aking mga desisyon. At only, usap natin going abroad, working abroad, but marami pa po kahit po sa Pilipinas, kahit po dito, marami po mga tayo, mga decision making na kailangan po natin ikonsulta muna sa ating Panginoon. Ano po? Dapat daw po lagi tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon po.
dapat tayo ay let us examine first ourselves, no? Ito bang aking plano? Ito bang gusto kong gawin ay naayon sa kalooban ng Panginoon? Tanong po natin, Lord, ito ba ang gusto mo? Lord, ano bang gagawin ko ngayon? Nawalan ako ng trabaho. Paano po kami ng mga anak ko? Paano na po ba ang buhay namin? We can ask the Lord. Kahit po tayo mga nagreklamo, at kahit po tayo na nag-uusisa sa Panginoon, po ba tuloy-tuloy pa rin ang buhay? Alam niyo po ba, blessing na po yun, hindi tayo nagising sa umaga. Tapos sabihin ng iba, maganda pa nga, di na nga ako magising eh. Huwag pong ganun, kasi po para po tayo nag-rebel sa Panginoon. Alam niyo po, kahit ayaw magising, magigising pa rin kayo. Kasi hawak ng Panginoon ang buhay natin eh. Magkasabi, Lord, ka magmadali. Ka magmadali. May nakalaan para sa inyo. Ipakita mo na ikaw ay sumasampalataya at hindi ka naaaburido. Kasi alam niyo pa, pag tayo naaburido na sa buhay, nagiging sarado na po yung isip natin. Po, nagiging sarado na po yung ating pananaw sa buhay. Po. Ayaw nating makinig. Po. Kasi galit tayo eh. Alam niyo po. At ang worst pa nito, kung minsan may mga tao na nakasandig sila doon sa material na bagay na kapag wala ito, wala na rin silang panampalataya sa Diyos. Sabi nga po, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, ang susunod po natin yung to see is to believe. Kailangan makita ko muna bago ko maniwala. Po, yun yung mga hindi buo ang pananampalataya. Po, kasi kailangan may ebidensya. Po. Walang trust na po. Pero yun po mga mananampalataya, yun po mga sumasampalataya sa Panginoon ng buong buo at nananalayang taimtim. Ang kanila pong iniisip ay, believe. I must believe first, then I will see. Because God can do miracles in our lives. Aba, mababasa pa sa Biblia kung paano ang Panginoon ay nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, yung mga bulag, nagkaroon ng paningin. Alam niyo po, ang dami po. Magbabasa po tayo ng Bible, makikita po natin ito, mababasa po natin ito. Kaya po, I really advise po, na talagang tayo po ay magbasa ng Biblia. Pero mag-pray po tayo, bago tayo magbasa ng Biblia. Po, maunawaan po natin ang ibig sabihin ito. Higit sa lahat, for those who have not yet experienced or not yet accepted Jesus as Lord and Savior, this is the first and foremost po na tayo dapat unang-una para po maunawaan po natin ang pinag-uusapan po natin, lalo na po ang Word of God po. We must accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Ito po yung una. Ano po ba ibig sabihin ito? Ito po yung salvation po. Salvation po, ibig po sabihin ito, this is deliverance from our sins, all self natin. Tayo po yung may nakapatawaran sa Panginoon sa lahat ng ginawa natin makasalanan po. Sa isip, no? Salita, sa gawa, lahat po ng ating nagawa. Yung mga bagay na tatandaan natin, sinadya natin, at yung mga bagay na hindi natin matandaan. Basta tumingi po ang tawad sa Panginoong Diyos, tayo pa patatawarin niya sa pamagitan ng panalangin po, ng pagtanggap po. At kapag tayo nakahingi ng tawad sa Kanya, hilingin po natin na si Jesus pa pumasok sa puso natin. At siya na po ang mangungat maghari, siya na po ang hari ng buhay natin, siya na po ang masusunod. In that way po, umpisa natin magbasa ng Biblia, manalangin, makinig ng mga preachings, no? Makinig ng mga natuturo o nagbe-mensahe po ng salita ng Diyos. Unti-unti po ang pag-grow natin. Tuturo tayo unti-unti kung paano tayo lalago. Ano po? At doon din po natin matututunan paano ang paglapit sa Panginoon. Mataimtim. Siyempre, may kinakausap tayo pag tayo nananalangin. Hindi po tayo nakikipag-usap sa patay. Hindi po tayo nakikipag-usap sa bato. Hindi po tayo nakikipag-usap sa walang buhay. Po, ang Diyos ay buhay. Buhay kailan paman. Po, pababasa po natin yan sa ating mga Biblia. Po, ang buhay ni Hesus Kristo. Po, alam natin na siya ay pinako sa krus, siya ay namatay, ngunit after 3 days siya po ay muling nabuhay. Hindi po ba? Kanya buhay ang Diyos. Huwag po natin gawin siya ipatay. Po, kung patay ang Diyos, ba't natin kinakausap? Hindi naririnig. Kaya dapat po alam natin ang Diyos, Jesus is alive. He is alive. Sabi nga po ng mga kanta, ayan po, kakanta na naman po ako.
Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, my Jesus is alive. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Yun po. Na-bless po ako sa kapasok awit na yun po. Kaya po, tandaan po at ang Diyos natin ay buhay. At kung ibig po nitong mapatunayan, tanggapin niyo po muna si Jesus as Lord and Savior. At magpapakahayag po siya sa inyong buhay. Challenge Him. Because He is alive. Alive forevermore. Po, alam po niyo din sa ating verse na binabasa sa James chapter 5 verse 16. Sinasabi po dito ni Santiago o James po na malaki daw po ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ano ba ibig sabihin ng taong matuwid? Kung ba yung taong nakatayo na diretso, matuwid. Ganun, diretso. No, hindi po. Tagalog verse po yung, Tagalog term po yung matuwid na po. Ibig lang po sabihin ito, yung pong mga taong matuwid, ito po yung mga taong hindi lumiliko ng kaliwa kanan. Ibig po sabihin, sila po yung mga taong nakakasunod po sa kalooban ng Panginoon. Alam po ng taong matuwid na ano yung mali, tama, ano yung bawal o gagawin. Dahil nakikita tayo ng Panginoon, alam ni Lord kapag tayo gumagawa ng hindi tama. Ito po yung, at ang mga taong matuwid po ay matuwid din manalangin. Ibig sabihin, mataimtim po ang panalangin. James says that fervent prayer availeth much. Pinakikinggan po ng Diyos ang mga panalangin ng mga tao masunurin sa Kanya. Yun lang po ang requirement eh. Kasi hindi ka pwedeng humili tapos hindi ka naman sumusunod sa mga gusto ng Panginoon. Tayo ay maging mabuti, tayo ay maging mapagmahal, tayo ay maging matyagain, no? Tayo ay sumusunod. Pero kung babalik ka din muna ito, matigas ang ulo natin, ayaw tayo sumunod, no? Tayo ay gumagawa ng mali. Hindi tayo papakinggan ng Panginoon. Kaya kailangan alam agad natin kapag hindi pwede gawin niya kasi magagalit ang Diyos. Natatakot kong gumawa niya kasi baka word po kasi ng iba, karma, no po. Pero syempre po, sa ating po mga Christians, ang tinan po natin is, what we sow, we reap. Kung ano itinanim mo, aanihin mo yun. Kung may takot ka na gawin, hindi ka gagawa ng masama. Kasi alam mo, wala man nakakakita sa cheating na ginagawa mo, nakikita ka ng Diyos. Ay, isang araw, babalik sa iyo yan. Lagi po natin iisipin to para po tayo magkaroon ng takot at gumawa ng masama po sa tao at higit sa lahat sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga po ang tanong baka po nagtatanong kayo, bakit? Yung panalangin ginagawa ko, hindi pa ba sapat yun? Lumalapit naman ako ng umiiyak pa nga ako Hala, matindi panalangin ko. Talagang naku, grabe, luha ko talaga naku. Alam niyo po, isa po sa karakteristik o isa sa katangian ng fervent prayer o matiimtim ng panalangin, hindi po yung one-time prayer lang po na umiyak at humagulgul ka at nagpatirapa ka. Halos papatid ang hininga mo sa pag-iyak. Po, hindi lang po ganun. Alam niyo po, fervent prayer comes from the heart. Puso po nang gagaling ang matiimtim na panalangin. At may kasama po itong katyagaan. Alam niyo po, fervent prayer is not to quit, no? Easily. Hindi po yung ang tagal lang man ang sagot sa panalangin ko. Siguro, wag na lang. Sila yung mga easily nagko-quit, ibang tumitigil. Na po, pag sabi po lang fervent prayer, tuloy-tuloy ang panalangin mo. No? Ganun daw po yun. No? Sinabi po ito ni Santiago po, no? Na ang tiimtim na panalangin ay nangangahulugan na hindi tayo madaling sumuko. O, di po ba? Dapat hindi tayo madaling mag-quit o sumuko. Ang taimtim na panalangin po ay panalangin na naglalaan tayo ng sapat na panahon po. Nananalangin din po tayo para sa ibang tao. Po ba? Hindi lang sa ating sarili, hindi sa ating pamilya, pinipray natin sila, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating sambahayan. At ganoon din po,
Dapat ipag-pray ating mga kaibigan, kakilala. We intercede for them. Po. Alam din yung pag sinabing fervent prayer, meron itong katsagaan. Hindi agad sumusuko yung panalangin na nag-pray ka na ba? Kape-pray ko lang. Tapos ulit. Kinabukasan hindi muna ulit. Baka sa isang linggo ulit. Po. Kailangan meron tayong consistent prayer na po at ulit-ulit kahit na ulit-ulit ang isa ang ating pinag-pray, sige lang po. Huwag yung inasabi ko na kahapon, alam na ni Lord yun. Po. Siguro, pwede. Pero depende pa sa faith natin. Pero di po ituturo eh. Tayo na po ay laan ng sufficient time po for intercession. Ano po yun? Hindi lang daw po sarili at ating pinapanalangin, kundi panalangin natin maging ng ibang tao, kakilala natin, kung alam natin may sakit ang ating kaibigan, o may humili ng panalangin na pakipray mo nga yung aking pinsan, o hindi mo siya kilala yung pinsan niya, kilala mo yung kaibigan, pero yung pinsan na kaibigan mo, hindi mo kakilala, o ang nanay o tatay na nasa abroad, hindi mo kakilala, o, pero hiniling niya, so ipag-pray mo, kasama po ito sa fervent prayer, po. Malawak, lumalawak po. Dahil ang fervent prayer po, hindi po ito makasarili. Hindi po ito atin lang po. Dapat meron po itong kasamang pagmamahal at pagmamalasakit din po. Sa lahat ng taong sinasama po natin sila sa ating panalangin. Ito po yung katsagaan. Ako haba-haba naman, dami kapag pipray. Naku, kapag nagsisimba, nagreklamo ka na. Alam niyo ba, kapag ikaw lumapit sa Panginoon, ikaw taimtim. Hindi mo po mamamalayan ng oras. At sa iyong pananalangin, maraming papasok sa isipan mo na pangalan, nakita mo mga mukha nila, na po, alam niyo po yun, nagsabihin po nun, inilit tayo ng Holy Spirit, ipanalangin sila. O maaaring hindi mo alam kung anong sitwasyon sa buhay, isang kaibigan mo na matagal mo na hindi nakita, pero bigla mo siyang naalala sa pagitan ng iyong pananalangin. So it only means na isama mo sa prayer mo. Maaaring may pangangailangan siya. Hindi natin alam kung ano ang kanyang sitwasyon sa buhay sa ngayon. Isama po natin sa ating panalangin. Huwag yung next week na lang. Alam niyo po, fervent prayer po is may pagkatsagaan, walang pagsuko, at may kasamang pagmamalasakit po. Ipag-pray po natin ang iba. Ito ba, kahit nga po itong ating bansa, ipag-pray po natin ito. Ang buong mundo, dahil nga po sa pandemic, po, ang mga may sakit, hindi natin kakilala saan man silang lugar, pag-pray po natin po. Ang mga bata, ang mga matatanda, alam niyo po napakaganda ng ganun pa. Talagang kompleto po. Kompleto na po ito. Po. Kaya po, fervent prayer means we cry out to the Father. We cry out to the Father, Lord, Panginoon, aking Ama, pakinggan mo po ang panalangin ko. We pray in tears, no? Sometimes po in tears, no po? Sometimes, meron po tayong pagluha. Kasama po ang ating, sa pagbuka po ng ating mga salita, sa panalangin, kasama po nito ang ating puso, ang ating soul, kasama po ito. Alam niyo po, ang fervent prayer po comes as the Holy Spirit assist us in praying po. Sabi nga po with groanings too deep for words, yung pong napakalalim na hindi natin, minsan wala tayong word na nasasabi pag sobrang lalim, sobrang bigat po, no? Umiiyak lang tayo. Umiiyak lang tayo. Tayo ay umiiyak. Malalim na prayer po ito kasi hindi tayo makapili ng salita. Umiiyak lang tayo sa Panginoon at naiintindihan po ito ng Panginoon. Because the Holy Spirit assists us in praying. Ang Holy Spirit ang namamagitan. Kaya po, yun pong ating mararanasan kapag tayo nanganalangin ng taimtim. Ito po, taimtim. At matatagpuan po natin ito sa Romans 8:26. Tignan po natin ito. Lista lang po muna natin, o isulat po muna natin po, Romans 8:26 na po. According na po kay James, dito po sa chapter 5 verse 16 na po, according to James, our righteousness will ensure effective prayer.
Yun po kayo na binabagit ko po, no, na dapat na po ating pamumuhay daw na po ay ang ating matuwid na pamumuhay ay isang tiyak na mabisang sandata sa ating panalangin. Po, naalala po natin si Job. Siya po yung sinubok, di po ba? Anong nangyari sa buhay niya? Si Job po ay isang matuwid na tao, he's righteous man. Marami siyang property, siya po yung pinagpapala. Umaapo ng pagpapala. Ang kanyang mga livelihood, marami. Kanyang mga anak masisigla. Sila ay may kaya sa buhay. Masaya sila. Mabuting tao si Job. Pero nung tinamaan po siya ng pagsubok ng Panginoon, siya ay sinubukan po. Siya ba'y sumuko? Hindi po ba hindi? Hanggang sa kahuli-hulihan, namatay pa lahat ng anak niya, lahat ng mga alaga nilang hayop, wala na pong natira. Ultimong asawa niya, iiwanan na siya. Siya is sinususulan ng kanyang asawa na iwanan mo na yung Diyos mo, tignan mo nangyari sa buhay mo. Yan ba ang Diyos? Yan ba ang Diyos na sinasampalatayanan mo? Siya po ay minamak, no? Para binubuli siya. Kahit ang mga kaibigan niya, ganun. At mismo si Job, po, sa pagsubok na wala ng lahat sa buhay, na wala ng lahat. Po, na wash out lahat. Sumuko po ba sa Panginoon? Siya po ba ay bitaw ba niya ang kanyang faith? Ano po nangyari sa katawan niya? Nagkasugat-sugat ang katawan niya? Nakalbo siya, sugat-sugat? Malamang mata na lang niyang walang sugat. Kung tayo po yun, ay baka sinumbatan natin ng Panginoon. Ako, Lord, nagsisimba naman ako. Lord, nagbabasa naman ako ng Bible. Umatin ako ng Bible study. Tsaka matulungin naman ako. Marami ako mga donasyon. Marami ako tinulungan. Nagpapaayuda pa nga ako eh. Pero Lord, ginawa mo sa buhay ko to. Galit agad. Alam nyo, basahin po natin yung Bible po sa Old Testament. Old Testament po, yung lumang tipa na ron po ang buhay. O ni Job, paano nagpatotoo ang Diyos sa buhay niya. Dahil si Job po ay mataimtim na nananalangin sa Panginoon. Alam niyo po, napakabuti po ng ating Panginoon. Dahil po si Job po ay mapanalanginin at malaki po kanyang panampalataya sa Diyos. Alam niyo po, muli po siyang ibinalit ng Panginoon kung ano po talaga yung buhay niya. Po, kasi hindi po binitawan ni Job, hindi po siya sumuko sa panalangin niya, taimtim po siya nanalangin at nakikipag-usap sa Diyos. Po, sabi nga niya hubad ako dumating sa mundo na ito at hubad din ako aalis. Sabihin, nung pinanganak siya nung pinangtay, wala naman tayong damit, wala naman tayong suot, wala naman tayong kahit taan sa mundong ito diba? Ano ngayon, sabi, ano ngayon, kung mawala ako sa mundo nito, hindi ako nanghihinayin kung ano mawala sa akin, anything, kasi hubad ako dumating na akong aalis. Pero alam niya po, hindi naman ginawa ng Panginoon na siya ay nawala ng buhay, kundi siya po ay muling pinagpala ng Panginoon. Naibalik po lahat ng mga nawala sa kanya, nagkaanak siya ulit ng marami, nagbalik po yung kanyang mga alagang hayop, yung livelihood nila po, nagbalik po lahat, gumaling po siya. Yun po ang mababasa po natin sa Bible. Isa po ito sa mga chapters po sa Biblia na masarap pong basahin. Ito po ay magkakaroon ka po ng matututo ka po, no, ng pag-asa sa buhay po. Kaya nga po sinasabi ni James po sa ating binabasa natin ni Santiago ng ating pagiging matuwid o pamumuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon ang titiyak sa mabisang panalangin natin po. Kaya huwag po tayo magtataka kapag parang mat ganun palpak, hindi nangyari mga gusto ko, yung mga kahilingan ko. Dapat tulungan natin ating sarili. Tayo ba ay nasunod sa Panginoon? Tayo ba ay sumusunod sa Kanya? O gumagawa tayo ng mga bagay na hindi mabuti sa paningin ng Panginoon? Siyempre, kung ano nga yung itinanim, aanihin mo. Hindi po ba? Sabi po our righteousness will ensure effective prayer. Totoo po ito. God's standard of righteousness is different from us. Hindi naman po kasi po ang standard ng Panginoon sa pagiging matuwid. Hindi po yung pananaw ng tao. Kasi ang tao kasi nag-judge ang tao minsan sa panlabas, no po? Sa panlabas na itsura, sa pananamit, sa pagkasalita, sa pagkilos, no po? Si sir, ano to?
Ang galing ano kasi, tignan yung ayos, oh. Diba? Sir na sir, boss na boss. Tapos, pag nagsalita siya, talaga namang, ang ganda niya magsalita, eh, no? Talagang mapapaano ka, ang ganda niya mag-lecture. No? At saka nakita mo, nag-aabot siya ng ano, no, sobre doon sa mga ano. Nakita na natin, okay, walang mali, kasi tumulong, no? Pero, yun po ating panuntunan, tayo po mga tao. Ito po, tayo dito tumitingin sa outside na mga nakikita natin sa kanya panlabas, pero yung kaloob-looban po, hindi naman natin alam. Ito po, hindi natin alam kung mabuti o hindi mabuti, wala po tayong judgment, pero ang sinasabi lang po dito, alam ng Panginoon po. Because God looks beyond our actions na po. Hindi lang yung mga ginagawa natin, no? God looks beyond our thoughts. Yung pag-iisip ng tao, hindi yung pag-iisip ng Diyos to, eh. Sabi nga po sa Isaiah, I think 55, if I'm not mistaken, na God said, your thoughts are not my thoughts, and your ways are not my ways. Hindi pareho, hindi tayo pareho ng ano, kumbaga ay sa isang contest tayo ay mga judges, no? Yung ating criteria sa pagja-judge, no, na contestant, hindi yung criteria ng Panginoon iba. And even our timbangan. Kasi tayo kung tumimbang tayo sa tao talagang mukhang mabait siya. Mukha siyang maka-Diyos. Na po. Pero, hindi, sa Panginoon hindi yung mukha, ay mukhang ganun, mukhang hindi po yun eh. Kasi ang weighing scale, na po, ang panimbang ng Panginoon, ay siya lang ang may hawak. Siya lang po nakakaalam nun. Yun po yung righteous scale. Yun po pagiging matuwid natin sa harapan ng Panginoon. Po, na ang ginagawa natin pagtulong, pagkilos, ano man ginagawa natin, ito po ay ginagawa natin for the glory of God. Hindi glory to me o praise to me o hindi po yung gusto lang natin tayo mapapurihan ng mga tao o ipakita lang sa tao na ganito tayo. Po. Kahit nga po wala makakita, sabi nga kung tayo ay mag-aabot ng tulong sa ating kapwa, nawa kung sabi po nawa ay wag makita ng nag-abot ka ng kanan, huwag makita ng kaliwang kamay mo, yung ginawa ni kanan. Anong ibig po sabihin ito? Sabihin, hindi natin, wala, dapat yung motibo natin sa pagbibigay ay galing sa puso. Hindi pinapakita sa ibang tao na, ito ako, matulungin ako, nagbigay ako, nag-share ako. Pero depende rin po ito kung minsan nagiging expression din po sa tao kapag nakikita ng tao. Kaya nga po, ang Diyos po ang titimbang sa ating pananalita, sa ating kilos. Siya po ang magtitimbang po dito sa kanyang weighing scales po ng righteousness, no? Because God's standard of righteousness is different from us, iba po sa mga tao. Sabi nga po kanina, because God looks beyond our actions, na po, beyond our thoughts, no? Siya po ay nakadirekta sa ating mga puso. Directly to our hearts. Na po. Kaya nga po, how then should we hold ourselves accountable if our prayers are accomplishing a little? O, di po ba? Sabi po dito, kung gayon, ano ang dapat nating gawin kung kakaunti lamang ang nagagawa ng ating panalangin? Kung napansin po natin, kung halimbawa napansin po natin na ito lang kaya ko ipag-pray, hanggang dito lang ako. Tapos, sinasagot ba yung prayer mo? Oo, pero hindi pa masyado, parang hindi ko pa maramdaman, parang hindi pa natutupad. Yun, pagka daw po ganun, sasabihin ba natin na walang nangyayari sa prayer ko eh. Sasabihin ba natin na gano'n? Alam po ninyo, kasagutan po dito, wala sa Diyos ang problema po. Wala po sa Diyos ang problema, kundi nasa atin po ang problema po. The problem is not with God po. The problem is with us po. Talagang wala po tayong dapat isisi sa Panginoon. Dahil tinuruan na nga po tayo, mababasa po natin sa James 5 verse 16 po. Effective fervent prayer of a righteous man avails much. So, tignan po natin ang ating buhay. Kung po may buhay natin sa araw-araw, paano po pa natin ibuhay ang ating buhay sa ating kabuhayan? Ay, puro po buhay na po. Sa ating pamilya, po, sa ating kapwa.
Meron po kasing gustong ipaunawang Panginoon sa atin po, sa mensahe niya na ito. God's Word found in the Bible po is absolutely reliable. Reliable. Ibig sabihin, we can rely in God's promises, God's words. Alam niyo po yun. Ano po pa, saan pa tayo magre-rely? Sa mga pangako ng gobyerno? Sa mga pangako ng politiko? Sa pangako ni Pedro, ni Juan, kung sino man? Po, pwede silang magsalita, sige. Pero, meron din tayong paniniwalaan siguro kahit papaano, pero huwag tayo mag-aalinlangan sa pangako ng Panginoon. Isa sa maganda pangako na talaga po ating alam na alam ay yung sinasabi po ng Panginoon na hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Huh? I will never leave you nor forsake you. God loves us unconditionally, unlimited, everlasting. Kapag tayo po ay magbabasa ng Biblia, mababasa po natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at kung paano tayo tinuturuan na tayo ay may buhay ng matuwid sa kanyang paningin. Hindi po naghahanap ang Diyos ng perfection life. Hindi po, ng perfect life, hindi po. Wala pong perfecto sa atin, lagi po tayo nagkakamali. Pero, binigyan po niya tayo ng privilege, ng opportunity na tayo humingi lagi ng kapatawaran sa tuwing tayo ay magkakamali. At sa tuwing tayo hihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon dahil sa nagawa natin kamalian sa buhay, tayo pa pinapatawad niya because God never keep records of wrongs. Agad po yan eh. Deleted na kaagad yan. Deleted na po yan. Ano-ano ba nagawa natin kamalian? Pipiliin natin. Tapos, click, delete. Ganun po yun. Pero sana po, kung tayo po ay magre-repent o hingin tawad sa Panginoon, sana po itotoong nga po, tinalikuran natin ang gawain na ito. At doon po tayo ng unti-unting babaguhin. Dahan-dahan lang po. Pero dapat, willing tayo magpabago. Dapat willing tayong talikuran ang kasalanan. At dapat alam natin at naiintindihan natin kung ano yung bawal. Kung ano yung mali. O, kung hindi natin gayang gawin, manalangin po tayo ng taimtim. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, bakit gano'n? Nagagawa ko yung mga bagay na hindi ko dapat gawin. At yung mga dapat ko naman gawin at tama, hindi ko magawa. Alam niyo po, sabi po ni Apostol Pablo, alam niyo po kung anong dahilan. Meron po tayo nagagawang kasalanan. Meron po tayo, yung po yung humahad lang. At yun po nagbibigay access upang tayo lang magkamali at mag-fail. Po, bangon lang. Hindi naman tayo hinuhusgahan talaga ng Panginoon na wala na tayong puwang para lumapit sa Kanya. Hindi po. Tayo po patuloy na binabago ng Diyos sa ating kahinaan sa buhay. Patuloy po tayong minomold ng Panginoon. Po. Tayo ay parang clay at ang Panginoon ang potter. Po. Di po ba? Minomold niya tayo eh. Huwag na patigas sa ulo natin. Po. Kasi po ang susi ay nasa pagsunod. Sumunod po tayo sa Panginoon. Paano? Magbasa po tayo ng Biblia. Umpisa na po natin. Kung wala po kayong Bible, PM niyo lang po ako. Pwede ko po kayo padalahan ng Biblia. Tagalog. Po. Para po may nababasa tayo, nalalaman natin kung ano yung mga kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Po, ito po ay punong-puno ng pangako ng Diyos sa buhay natin. Po. At hindi lang po iyon, dapat po tayo ay mataimtim na nanalangin. Hilingin po natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng kaunawaan upang maintindihan po natin kung ano ang nakasulat. At tayo po ay makinig sa mga Bible study, fellowship. At ganito po, kung tayo man ay mananampalataya na at tayo ay bago pa lang o kaya ay datihan na, patuloy pa rin po tayo magpalakas sa pamamagitan po ng ganitong gawain po. Lalo po ngayon walang face-to-face pero napakabuti ng Diyos kasi meron po tayong pamamaraan na ganito upang tayo po ay magkaroon ng encouragement sa isa't isa po. So, tuloy po natin
Kaya nga po, kung ating susundin or kung susundin natin ang hinihiling ng Diyos, po, requirement po niya na tayo ay mangyayari ng taimtim po, na tayo ay magpakumbaba sa Kanya, humingi ng kapatawaran at tanggapin natin sa buhay natin. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas na po. Tanggapin po natin siya na po. Meron po siyang dakilang layunin sa buhay natin. Hindi pa siya tapos. Kaya huwag mong sabihin na, ayoko nang mabuhay, ang hirap mabuhay ngayon. Aba, kapatid, huwag mo sayangin ang buhay mo. Kasi, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Huwag kang makialam. Hindi alam. Alam niyo po, marami po kasing ganun eh. Wala pa nga yung judgment day, ginudge mo na yung sarili mo. Hindi po galing sa Panginoon yung ganyang kaisipan. Kapatid, kung may problema kung mabigat ngayon, huwag mong tapusin ang buhay mo kasi hindi naman ikaw lumikha ng sarili mo eh. Yung buhay mo galing sa Panginoon yan. May pag-asa pa. At hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. Bagamat hindi tayo magkakilala, kilala ka ng Diyos. Kilala ka niya at alam niya ang lahat na nangyayari sa iyo. Inaantay ka lang niya. Natanggapin mo siya sa buhay mo. Napapasukin mo siya sa puso mo. Upang makakilo siya sa iyo. Yun ang unang-una. God loves you unconditionally. God loves us unconditionally. Pantay-pantay ang pagtingin niya sa ating lahat. Unconditional. Kasi ginawa niya yung sakripisyo. Siya na nga namatay sa krus para sa mga kasalanan natin. Siya rin tumanggap ng parusa para hindi tayo maparusa sa impyerno. Pero tanggapin muna natin siya. Kasi pag di natin siya tinanggap, makapupuntahan natin. Kaya ang laki-laki po ng pag-asa na ibinibigay sa atin ni Lord. Na po, siya ay palagi nag-iintay sa atin. Hirap na hirap ka na ba kapatid sa buhay mo? Puro ba sa pakiramdam pa? Lahat na nangyayari sa iyo, negative. Negative na naiisip mo, negative thoughts. Tapos negative pa yung mga balita. Parang sumasama yung pakiramdam mo, may sakit. Isa lang po ang kulang. Wala pa ang pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesus. Siya ang dakilang manggagamot. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating isipan, peace of mind. Siya ang nagbibigay ng joy sa puso natin. Na kahit na ang hirap ng sitwasyon, nakakangiti pa tayo, masaya pa tayo, knowing that we have our Savior, that God loves us, na lagi siya may nakahanda sa atin na miracle, na lagi may nakahanda na pag-asa sa buhay natin. Hindi siya magkukulang. He is our provider. Nagpo-provide siya ng ating mga pangailangan. Kung tayo ay mananampalataya, ang lahat ng ito ay posible kung ikaw ay maniniwala. Pero kung hindi ka naniniwala, humihingi ka lang, nagpe-pray ka, pero hindi ka naman naniniwala, para bang, pwedeng yes, pwedeng no. Naniwala po tayo. Dahil ka ating prayer ay sa kalooban din naman ng Diyos. Itong kalooban ng Diyos, ibibigay niya ito, yung po yung susi eh. Opo. Alam niyo po, dumapit tayo sa Panginoon. Tayo po imanalangin po sa Kanya, tayo makipag-usap sa Kanya, hilingin po natin na makilala natin siya. Oh, God will lead us to pray for the things, for the things that align with His purposes. Dapat ang hinihiling natin sa Panginoon yung naka-align. Naka-align po sa purpose niya sa buhay natin. Kasi kung hihiling ka ng bagay na hindi kasama sa plano niya sa buhay natin, hindi mangyayari yun. Dapat hinihiling natin yung naka-align kung ano yung purpose niya sa buhay natin. Panagtagpo po yun, yes na yes ang sagot ng Panginoon sa atin. Tutulungan niya tayo na maganap natin yung ating mga plano sa buhay. Na iyon din naman ang gusto niya sa ikabubuti natin. Di po ba? And then, surely, God will answer our prayers in a mighty way. Ganun po yun eh. Alam niyo po, pinag-usapan po natin na lahat po ng ating pinag-usapan ito po ay tunay po na mangyayari at magaganap at totoo kung tayo ay may pagsampalataya sa ating Panginoon. Amen po. And for those po na ngayon lang po nakakinig ng ganitong mga pag-uusap o topic po, ganitong tema ng ministry na nasa YouTube po, I pray na
maramdaman mo ang Panginoon sa ating pinag-uusapan ngayon. At kung hindi pa sapat ang hindi pa ganun kasapat ang iyong pagkaunawa, marahil ay kailangan mo ang Panginoong Hesus upang magbigay ng pang-unawa sa iyo kapag ikaw ay mananalangin. Iniimbita kita, kaibigan. Yes, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nakapakinig. Ibig ko sana na anyayahan ka na tanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang iyong Lord and personal Savior. Alam niyo po, hindi po ito about religion. Wala po akong binanggit na reliyon, wala po tayong inatake na kahit na ano. Ito po ay isang simpleng paliwanag po at pagsishare ng gospel of Christ. Ito po yung pagsishare po ng karanasan po namin o karanasan ko po kung paano ko po nakilala ang ating Panginoong Hesus. At dahil sa pagkakakilala ko sa Kanya ay nabuksan po ang aking isipan. Ang dating nakasarang isipan, ang dating galit, ang dating umiiyak, nalulungkot, nag-aalala, nakakaburido, nagreklamo. Ito pong lahat ay napawi. Mula nang si Jesucristo ay aking tinanggap sa puso ko at siya na po ngay nangunguna sa buhay ko. At patuloy po akong nagpapasakop sa Kanya. Siya po ang aking Panginoon at siya po ang kapagligtas ng aking buhay dito sa lupa maging sa langit. Kaibigan, gusto ko sanang maranasan mo din yung naranasan ko at naranasan ng mga ibang nananampalataya na. So kung mamarapatin mo, ibig kitang tulungan. Alam kong naranasan mo, nataramdaman mo na ang mga sinasabi ko. Kaya kaibigan, tanggapin mo sa puso mo, sa buhay mo.